Hello po uli. So, usapang retirement naman tayo 'no. Ngayon ako po, malapit-lapit na makakapag-retire ako. Kasi, mga 4 na taon na lang, puwede na akong mag-retire. Pero yung asawa ko hindi pa siya makakapag-retire, um, until mga pagka-retire ko siguro meron pa siyang mga 5 taon para magtrabaho. So, ako mauunang mag-retire sa kanya, pero saan po ba namin gustong mag-retire? Kasi napapag-usapan nga po namin 'yan na kaming dalawa, siyempre kung saan kung saan namin gusto 'no. Palagi po siyempre number 1 na papasok sa isip namin, gusto ba namin sa Pilipinas? Gusto ba namin bumalik ng Pilipinas o gusto ba naming mag-stay dito sa US? Saan dito sa US? Saang state? Dahil pataas ng pataas ang standard of living, pataas ng pamahal ng pamahal lahat. Kahit pa sabihin na siguro by then kaya na naming bayaran ang bahay namin o wala na kaming ibang babayaran, mahal pa rin lahat. So, excuse me po. Ngayon, may mga kaibigan ako na mga retired na, nakapag-retire na sila, pero nandidito lang sila sa US. Hindi sila may mga properties pa nga sila sa Pilipinas, may mga siguro yung iba sa kanila siguro may mga, relatives pa sa Pilipinas 'no. Pero sila, napapansin ko lang, magbabakasyon sila, babakasyon na sila ng extended vacation na, hindi na katulad dati na pa-3 linggo lang o hanggang 1 buwan lang sila doon. Ngayon 'pag bakasyon sila umaabot na ng 2 months, 3 months, ganyan. Pero sabi ko, bakit hindi ninyo naiisip na sa Pilipinas na mag-stay for good, yung gano'n? So, ito po ang sabi sa akin ng isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan na nandito sa US. Sabi niya, number 1 na reason, ang mga anak niya nandito. Ang mga apo niya nandito. So, parang ayaw niyang mapalayo sa kanila. So, ngayon, ano ba yun? So, ngayon, gusto niya na, syempre, mas madali ang reach niya, no, sa kanila kung nandito siya. Pangalawa, sabi niya, dahil matagal na nga siya dito na nga siya nakapagtrabaho, nakapag-retire, 'di ba? Wala na siyang kaibigan sa Pilipinas. Parang nag you know, nag-ano na sila, may mga kanya-kanya ng mga buhay, nagkahiwa-hiwalay na, at ngayon nakapag-develop na siya ng group of friends dito na sa Amerika. At yun nga na like paminsan-minsan, maybe once a week na magkikita-kita silang mga retirees at makakalabas para mag-lunch or minsan nakakapagbakasyon pa nga sila na magkakasama. Parang eto na ang buhay niya, yun ang explanation niya. So, ganun din palagay ko yung mga iba. Yung mga iba naman, ang kumbaga, ang concern nila ay ang healthcare. Dahil dito siyempre, kahit retired ka na, may insurance ka pa din. Ano man ang mangyari sa'yo, mas maayos ang health system or ang healthcare. So yun, isa yun sa kumbaga number 1 sa mga concerns 'no. Tapos, kami naman, sa akin, parang nung una sabi ko,
Gusto ko sa Pilipinas, gusto ko ng, sa probinsya, kasi tapos na ako sa ano, sa hustle and bustle, 'di ba? Gusto mo yung bang simpleng buhay na lang at parang ang daling isipin, ang daling, um, mag-dream ng gano'n. Pero habang lumalapit yung panahon na yun ano, naiisip ko kung ano yung mga sinasabi nila sa akin ng mga kaibigan ko na nandidito, tungkol sa mga anak na nandidito din at unang-una, ang asawa ko nagtatrabaho pa pagka-retire ko. So, hindi talaga ako pupuwedeng umalis ng Amerika. Pangalawa, yung anak namin magka-college pa. Hindi ko alam kung saan niya gusto, pero siyempre 18 lang yun. Parang alam niyo na, although para dito sa Amerika, pagdating ng 18 adult na sila, they can be on their own. Iba tayo pa ring mga Pilipino, nandun pa rin tayo sa yung bang sa kultura pa rin natin, gusto pa rin nating subaybayan yung mga anak natin. So, gano'n. At meron akong dalawa pang anak na nandidito din at gusto kong maging available pa rin para sa kanila. Pero all those time naman, all those time na ano, na they're on their own, hindi naman sila nanghihingi ng kahit na ano or nag-a-ask ng kahit na anong help. Siyempre iba pa rin yung, andidiyan ka lang, hindi ba? Nanay ka pa din, nanay pa rin ako. Tapos, iyon nga, so pagka minsan napapag-usapan namin 'yan ng mag-asawa, sabi ko sa asawa ko, "Ano kayang gagawin natin?" So, meron kaming plan na siguro uwi kami sa Pilipinas, extended time katulad nga ng ginagawa ng mga kaibigan namin dito, 3 months to 6 months nandodoon and then siyempre babalik, yung gano'n pabalik-balik na lang. Pero hindi totally na mag-i-extend or mag-i-stay sa Pilipinas. Lalo na pareho po kaming may, mga health conditions 'no. Dahil ang asawa ko diabetic at ako naman asthmatic at basta gano'n at meron pang ibang komplikasyon. So iyon ang ibang, kumbaga ang ano namin, plano namin for now sa pagre-retire. So, kayo rin po ba gano'n? Kayo pong mga kababayan natin na nandito sa US, ano pong plano niyo? Ano pong nag-work para sa inyo? Nasa Pilipinas na po ba kayo ngayon? Nag-retire po ba kayo sa Pilipinas o nandito pa rin kayo sa US? Anong, tawag dito, anong mas nakaigi? At kung nasa Pilipinas kayo, paano po yung healthcare ninyo? Hindi po ba mahirap? Madali lang po ba? Kasi yun ang ano, 'di ba, yun ang parang, laging nasa isip natin. Paano kung may mangyaring ganito? Paano kung atakihin ako sa puso? Yung mga gano'n. Um, pero alam ko naman na marami rin na mga nag-retire sa Pilipinas na ibang mga tao 'no, o ibang mga Pilipino. Yun nga lang, unless na maa-assure kami na everything will turn out fine. Siguro gano'n gano'n na lang ang gagawin namin, like bakasyon doon, balik dito, gano'n. Pero residency pa rin, dito pa rin sa US. Ayun po. Sana po mag-comment kayo, sana po mag-follow kayo sa akin, makipagkuwentuhan kayo sa akin, pag-usapan natin ang buhay-buhay natin dito sa Amerika bilang mga Pilipino. Thank you po uli.